Nagsimula ang kwento natin sa isang pandayan ng panday. Naririnig ang tunog ng martilyong tumatama sa bakal. Isang malaking lalaki ang mag-isang nagtatrabaho. Lumilipad ang mga spark sa bawat hampas, nagliliwanag ang buong lugar. Muli niyang tinaas ang martilyo at hinampas ang bakal na ginagawa niya. Ang matandang ito ay gumagawa ng isang mahalagang bagay. Pero habang nagtatrabaho siya, may boses sa konsensya niya na nagtatanong kung magtatagumpay ba siya. Hindi ito pinansin ng panday at nagpatuloy lang sa pagmamartilyo. Pero hindi tumigil ang konsensya niya. Tinanong siya kung itutuloy ba talaga niya ang paghihiganti. Sa wakas, nagsalita ang panday. Sinabihan niya ang konsensya niya na tumahimik kung puro kalokohan lang ang sasabihin nito. Pero hindi ito tumigil at tinanong kung dahil ba ito sa guilt niya. Sinabi pa na kung ginamit niya lang noon ang determinasyon na meron siya ngayon, baka hindi pa huli ang lahat. Muli niyang hinampas ang bakal ng malakas. Lumipad ang mga spark. Unti-unting bumalik sa nakaraan ang isip niya. Nakita niya ang sarili niyang tumitingala sa isang babae habang tinatawag ang pangalang si Lola. Sumunod ang isa pang alaala. Isang watawat na nakataas bilang tanda ng pananakop. Gumuho ang mga gusali. Lumuhad ang panday sa harap ng pagkawasak, at nakita kung bakit. Ang imahe ng kanyang yumaong ama ang bumungad sa kanya, kung paano niya ito natagpuan. Napuno ng galit at hinanakit ang mukha niya habang sumisigaw siya sa galit, sinusumpa ang mga gumawa nito at nanunumpang maghihiganti sa lahat ng may kasalanan. Balik sa kasalukuyan, ibinaba ng panday ang martilyo. Nakakross ang braso ng konsensya niya at pinaalalahanan siya na naghihiganti siya ngayon, pero siya rin ang gumawa ng mga sandatang pamatay. Pagkatapos, seryoso nitong sinabi, medyo huli na ang lahat. Pumikit ang panday sandali, iniisip ang mga alaala. Pagdilat niya, sinabi niyang wala na siyang pakialam. Tumigas ang desisyon niya, kita sa mga mata niya ang matinding determinasyon. Hindi na ito magbabago, lumipas ang oras. May isang taong may hawak na kahon. Siya ang panday. 15 taon na siyang nagsisilbing panday ng blood cult. Nabuhay siya bilang kasangkapan nila, ang Demon Craftsman. Habang papalapit siya sa isang napakalaking gusali, iniisip niya ang lahat ng nangyari. Alam niyang hindi na mababago ang mga trahedyang ginawa niya gamit ang sariling kamay. Tumangala siya at binasa ang nameplate ng gusali. Matatag ang tingin niya. Hindi na mababago ang nakaraan. Kaya ngayon, gamit ang sarili niyang kamay, tatapusin niya ang lahat. May sumigaw, dumating na ang Demon Craftsman. Habang nagsisimula ang paghihiganti niya, makikita kung gaano kalaki ang lugar. Libo-libong tao ang nakahanay sa magkabilang gilid. Sumigaw ang parehong boses, yumuko ang lahat. Sabay-sabay silang sumigaw, "Long live the demon!" Isang general ang nagsasalita. Sinabi niyang bumaba na sa mortal world ang demonic sect at sinakop ang kapatagan sa loob ng 15 taon. Ang blood cult na ngayon ang tunay na pinuno ng martial world. Tahimik na nakikinig ang lahat habang nagsalita ulit ang general. Sinabi niyang ang Supreme Lord ang dahilan ng lahat ng ito. Sumigaw ang lahat, "All praise the Blood Demon Lord." Makikita ang Lord na nakaupo lang, relaxed, parang walang pakialam. May pulang aura na kumikislap sa paligid niya. Pula rin ang mga mata niya habang tumitingin sa general. Lumakad pasulong ang panday. Yumuko ang general at sinabi na dumating ang Demon Craftsman para ihandog ang ika-11 divine weapon. Humakbang ang panday, iniisip na kahit anong gawin niya ngayon, hindi nito mabubura ang mga kasalanan niya. Lumuhad siya at iniharap ang sandata. Binuksan ng general ang kahon, pero napakunot ang noo niya. Wala namang laman, pero kitang-kita ang isang dagger na lumulutang. Balot ng purple aura, unti-unti itong umangat at tumutok sa general. Naningkit ang mata ng panday. Ngayong araw, tatapusin niya ang lahat. Sumugod siya, sumigaw ang general, tinawag siyang traidor at basura, pero huli na. Sa isang iglap, napabagsak siya ng panday at dir-diretsyong sumugod ang panday sa tunay niyang target. Ibinalibag niya ang sandata ng buong lakas patungo sa Demon Lord. Lumipad ito ng napakabilis, pero hindi man lang gumalaw ang Demon Lord. Parang walang nangyayari. Tumama ang sandata. Isang malakas na shockwave ang kumalat sa buong gusali.
Pero may mali, napatingin ang panday. Isang daliri lang ang itinaas ng Demon Lord, at hinarang ang atake. Parang wala lang. Hindi makapaniwala ang panday. Hindi siya sumuko. Nag-ipon siya ng martial energy. Nagningning ng purple ang kamay niya. Ibinuhos niya ang lahat. Buhay, lakas, lahat ng meron siya. Sa wakas, naitulak ng sandata ang depensa ng Demon Lord at lumapit sa mukha nito. Sumigaw ang panday, ako ang tatapos sayo. Tumama, napaatras ang Demon Lord at bumangga sa pader. Nagkalat ang alikabok. Ubo ng ubo ang panday, dugo ang lumalabas sa bibig. Tapos na, pero may boses na nagsalita. Interesting, nanlamig siya. Lumabas ang Demon Lord sa alikabok, hinugot ang dagger sa mukha niya, kulang ang kalahati ng mukha niya, pero naghihilom na. Parang walang nangyari. Tamang-tama, karapat dapat tawaging divine artifact. Tatawagan ko itong formless dagger. Hindi makapaniwala ang panday. Paano niya nakita? Paano siya buhay pa? Bigla siyang sinunggaban ng Demon Lord at binuhat. Sayang, kahit descendant ka ng Sichuan-Tang clan, wala kang mararating sa paghihiganti. Kahit naghihingalo, sinabi ng panday. Tumahimik ka, huwag mong banggitin ang clan ko. Humigpit ang hawak ng Demon Lord. Walang silbi. Ubus na ang internal energy niya. Pero sinabi pa rin niya, buwisit ka, sumpa ka hanggang walang hanggan. Hindi ito pinansin ng Demon Lord. Ibibigay ko ang huling regalo mo. Nag-ipon siya ng energy sa formless dagger. Sa isang iglap, tinamaan sa ulo ang panday. Habang bumabagsak, naisip niya. Saan nagkamali ang lahat? Ipinanganak siyang may sirang dantian. Pero natuklasan niyang kaya niyang gumawa ng divine artifacts. Pero hindi niya naranasan mabuhay ng gusto niya. Unti-unting nagdilim ang paningin niya. Nagmulat siya ng mata. Kadiliman. May liwanag sa taas. Sinubukan niyang abutin. At sa araw na naabot ng demonic cult ang rurok ng kapangyarihan. Namatay ang pinakamahusay na divine craftsman sa ilalim ng langit. Ang demon craftsman, Deng Xuan. Pero sa kadiliman, may narinig siyang ingay. Unti-unti siyang nagmulat ng mata. May pagkain. Napasara ulit siya. Panaginip lang. May kamay na malakas na tumama sa mesa. Napatingin siya. Isang batang lalaki, galit na galit. Ano, bingi ka ba? Nakikinig ka ba? Pero mas iniisip ng bida, nasaan siya? Tumingin siya sa paligid. May mga taong kumakain. May mga servant na nakatingin dahil sa ingay. Buhay siya. Totoo ang lahat. Nasaan ang Demon Lord? Lumapit ang galit na lalaki. Hoy, matauhan ka nga. Itinaas ang kamay. Ang asong tulad mo, dapat matuto. Napaatras ang bida. Masakit. Hindi ito panaginip. Napatingin siya ulit. Jun Namyong. Manggok. Li Hoyong. Bigla siyang napalingon sa likod nila. Isang batang babae, umiiyak sa sahig. Sun, tulungan mo ako. Nanlaki ang mata niya. Seal. Ito ang araw na iyon. 16 na taon na ang nakaraan. Ang araw na hindi niya siya nailigtas. Tahimik niyang hinubad ang jacket niya. Lumuhad siya sa tabi nito. Okay lang, aayusin ko to. Tinakpan niya ito ng jacket. Pasensya na, hindi kita naprotektahan noon. Kahit panaginip man ito, babaguhin niya ang lahat. Pero Neynas si Li Hosang. Anong pinagsasasabi mo? Susuntok ulit. Pero hinawakan ng bida ang palso niya. Isang beses lang kita pagbibigyan. Mag-sorry ka. Maayos. Bilang tao, tinabig ni Li Hosang ang kamay niya. Siya ang nauna. Siya ang nangakit. Wala akong ginawang mali. Tumayo ang bida. Tama lang na tinanggihan ng kapatid ko ang proposal mo. Namula sa galit si Li Hosang. Tumahimik ka. Ngumisi ang bida. Kahit ako, tatanggihan kita. Sa mukha mo pa lang. Ang baho mo pa. Hindi na nakatiis si Li Hosang. Hinugot ang espada. Sumugod siya. Pero bahagyang umiwas lang ang bida. Paulit-ulit siyang umatake. Lahat na iiwasan. Tumalon pa atras ang bida. Ngumiti siya ng malamig. Yun na yun. Sumugod siya. Tinamaan ang espada niya ng 2 sandata. Nanlaki ang mata ni Li Hosang. Akala mo ba matatapos ako dyan? Isang galaw lang, nawala sa balanse si Li Hosang. Sinamantala ng bida ang opening. Napabagsak si Li Hosang. Tumayo ang bida.
Pula ang mga mata niya. Killing intent. Sa isang iglap, sumugod siya. Hindi na makagalaw si Lee Hosang. Isang slash. Lumipad ang braso niya. Napaluhod siya, sumisigaw sa sakit. Tumayo sa harap niya ang bida. Hindi pa tapos. Maaga pa. Nanginginig sa takot si Lee Hosang. Paano? Paano mo nagawa to? Wala ka namang dantian. Malamig ang tingin ng bida. Sobra na siyang maraming naranasan para magmalasakit pa ngayon. Humakbang pasulong ang bida at sinabi na tama si Lee Hosang sa isang bagay. Gumapang paatros si Lee Hosang, nanginginig habang sumisigaw na huwag siyang lalapitan. Inihanda ng bida ang 2 sandata niya para tapusin na ang lahat. Sinabi niyang hindi siya bayani ng righteous path at wala siyang pakialam, pero may utang na kailangang singilin para sa ginawa nila. Napaiyak si Lee Hosang habang papalapit ang bida. Kampante ang bida, itinuro ang mga sandata sa kanya. Sa susunod na galaw ko, katapusan mo na. Yung 2 niyang kasama, natulala habang pinapanood ang nangyayari. Kita nila ang kaibigan nilang nanginginig sa takot. Hindi makapaniwala ang isa na natatalo si Lee Hosang. Yung isa naman, litong-lito. Paano nangyari to? Laban ba talaga to ng isang basura mula sa bagsak na pamilya? At ng pinakabatang disciple ng Alliance leader. Nanlaki ang mata niya, hindi dapat ganito, madali lang dapat to. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at nauutol na nagsalita. Iyang master ng Tang Clan, pwede po bang tumigil na kayo dito? Napatigil ang bida nang marinig iyon. Naalala niya kung paano pinahirapan ng 3 ito ang buhay niya sa nakaraang buhay. May utang din siyang kailangang singilin sa 2 to. Lumipat ang killing intent niya sa kanila. Pagkatingin niya, napaatras sila sa takot. Kita nila sa mata niya, kung magtatagal pa sila, sila na ang susunod. Biglang tumakbo ang grupo ni Lee Hoyong. Mauna na po ako, sabi ng isa, sabay takbo. Bumalik ang tingin ng bida kay Lee Hosang. May kailangan pa siyang tapusin. Nagngangalit ang aura niya. Makikita na ngayon ang pinanggagalingan ng nakakatakot na presensya. Sobrang pinipiga ang core energy niya. Halos masira ang katawan niya habang pilit na lumalabas ang demonic energy. Alam niya to, may manipis na dugo sa gilid ng bibig niya. Pinunasan niya ito, kailangan niyang tiisin, at siguraduhin hindi mahahalata ang demonic energy niya dito. Tinawag niya si Lee Hosang. Okay lang na maliitin mo ako. Wala akong pakialam, pero bilang tao, at bilang miyembro ng righteous sect, dapat alam mo ang tama at mali. Hindi nakinig si Lee Hosang. Tumayo siya at tumakbo. Buwisit ka, puro ka kalokohan. Pero sa isang iglap, nasa harap na niya ang bida. Pinuno ng energy ang dagger at malamig na tumingin sa kanya. Tinakpan ni Lee Hosang ang mukha niya. Ito na, katapusan ko. Mga ginawa mo ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon, sabi ng bida. Wala kang ibang masisisi. Itinaas niya ang sandata para sa huling atake. Sumigaw si Lee Hosang, pero bago tumama, may naramdaman ang bida. Mabilis niyang itinaas ang mga braso at nagdepensa. Napahagis siya at bumangga sa pader. Isang bagong martial artist ang umatake. Tumayo ang bida at tumingin. Tumigil ka, young Master Tang, sabi ng lalaki. Kung papatayin mo siya, hindi na kami manunood lang. Napatingin ang bida. 4 sila, escort dragon guards. Naalala niya, ang mga disciple ng Alliance leader may sariling bodyguard unit. Tiningnan ng squad leader si Lee Hosang na nanginginig. Bobo ka, sabi niya. Nakilala siya ng bida. Nanlaki ang mata niya. Sun Wukong. Escort Dragon Leader, bigla niyang naintindihan. Magkakampi sila. Naalala niya ang hinaharap. Ang taong ito ang magiging pinakamasamang traidor ng Murem Alliance. Ang Sichuan Blood Disaster. Halos 30% ng puwersa ng Alliance ang namatay noon. Napuno ng galit ang dibdib niya. Wala siyang pakialam. Kailangan mawala ang mga taong to. Tumingin siya sa squad leader. Bakit kayo nakikialam? Hindi pa naman officially disciple si Lee Hosang. Anong karapatan ninyo para makialam? Natigilan si Sun Wukong. Tama siya.
Hindi pa tapos ang verification ni Lee Hosang. Pero mas nagtataka siya, paano alam ng batang to ang impormasyong iyon? Nag-usap-usap ang ibang guards. Nagsalita ulit ang bida. Kanina, may babae na inaabuso. Wala kayong ginawa, pero ngayon na siya ang may kasalanan, bigla kayong paprotekta. Pinaparusahan ko lang ang mali. Tumigil ka na, sigaw ng squad leader. Wala kang karapatan magparusa. Lahat ng personal matters ng Merm Alliance, dumadaan sa batas. Ngumiti ng bahagya ang bida. Ganon. Ito pala ang standards ng righteous path. Ninas ang squad leader. Pero hindi pa tapos ang bida. Ang galing nyo talaga. Hindi nyo tinutulungan ang inosente, pero pinuprotektahan nyo ang basura. Nanlamig ang tingin ng squad leader. Hinugot niya ang espada. Ang kapal ng mukha mo. Latin ang Merm Alliance. Handa. Utos niya sa squad. Huling pagkakataon mo na. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Kung hindi, panagutan mo ang ginawa mo. Tumayo lang ang bida. Ang dami mong sinasabi. Malakas siguro dila mo. Yun siguro ginamit mo para ma-promote. Namula sa galit ang squad leader. Dakpin siya. Sabay-sabay sumugod ang tatlo. Handa ang bida. Alam niya, pick realm ang leader. Yung tatlo, first rate. Isang guard ang umatake sa ulo niya. Bahagya lang siyang umiwas at hinarang ang espada. Pinababa niya ang atake, nawala sa balanse ang kalaban. Sumugod siya, pero may umatake mula sa likod. Napayuko siya, muntik ng tamaan ang ulo. Bumalik agad ang dalawang guard. Napangiwi siya, ang sakit sa katawan. May epekto pa rin ang martial skill na ginamit niya kanina. 2 taon na lang ang natitirang internal energy niya. Sumugod ulit ang tatlo. Kailangan niya itong tapusin agad. Umatake ang isa. Tumalon siya pataas. Iwas. Bumagsak ang likod ng sandata sa leeg ng guard. Bagsak. Hindi siya tumigil. Ibinato niya ang isang sandata, tumalbog ang isa pang guard sa pader. Yung huli, natulala. Sumugod ang bida. Pinaglalaroan mo kami. Sigaw ng guard. Dumulas ang bida sa pader. Kinuha ang sandata, at bumagsak pababa. Halimaw. Pero kumilos na ang squad leader. Seryosohin nyo na. Sa isang sipa, napahagis ang bida. Bumangga siya sa pader. Masakit. Pinilit niyang tumayo. Lumapit ang squad leader. Tigas ng ulo mo. Hindi mo alam ang lugar mo. Third rate lang na mahina. Naiintindihan mo ba ang presyo ng pagiging maingay? Tumayo ang bida. Ang dami mo talagang sinasabi. Kung ganito ang sitwasyon, isa lang ang paraan. Kahit masakit, kinagat niya ang ngipin. Pinilit niyang buksan ang upper dantian. Sumabog ang energy papasok sa core. Napaatras ang squad leader. Anong ginagawa mo? Kahit anong gawin mo, hindi magbabago ang resulta. Ngumisi ang bida. Ang lakas talaga ng dila mo. Halika na. Tumigil ka na sa daldal. Ninas ang squad leader. Sige. Ihahatid kita sa kamatayan. Nagningning ang espada niya. Sumugod siya. Pero may mali. Sumusobra ang energy sa paligid ng bida. Biglang, may dagger na lumitaw sa itaas. Napatingin siya. Formless dagger. Bakit nandito to? Naalala niya. Nang tamaan siya noon, sumama ito sa kanya pabalik. At napunta sa upper core niya. Pero wala na siyang oras mag-isip. Sumugod ang squad leader. Tapos na. Pero hindi na nag-isip ang bida. May bagong sandata na siya. Binitawan niya ang mga lumang sandata. Ibinas niya ang lahat ng internal energy sa formless dagger. Nagliwanag ito. Isang atake lang. Tatapusin niya ang lahat. Pero bigla, may gininto ang liwanag na damaloy sa buong gusali. Dumaan ito sa mga silid. Dumaan sa squad leader. At dumaan sa bida. Bumalot ang golden stream sa katawan at sandata ng squad leader. Hindi siya makagalaw. Napaatras ang bida. May narinig siyang yabag. Tumangala siya. Isang matandang lalaki ang papalapit. May gininto ang aura. Inilagay nito ang kamay sa balikat niya. Ang kapangyarihang gagamitin mo, hindi dapat ginagamit ng basta-basta. Napatigil ang bida. Kilalang kilala niya ang taong nasa harap niya. Nanigas siya sa kinatatayuan.
Ramdam niya ang napakabigat na presyon na nagmumula rito. Ito ang pinakamalakas na tao sa panahong ito. Ang pinakamalakas na martial artist. Sabay-sabay lumuhad ang escort dragon guards bilang paggalang. Napatingin ang bida, ang pinuno ng Murem Alliance. Ang Sword Emperor, Eugene. Tahimik lang ang bida, para siyang nakakita ng multo. Kinagat niya ang ngipin. Yumuko ang tingin niya, puno ng lungkot, habang bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang panahon kung kailan lumala ang digmaan sa pagitan ng Blood Cult at Murem Alliance. Sunod-sunod na laban, at malinaw, natatalo ang Murem Alliance. Nang kumalat iyon, karamihan sa mga tao ay lumuhad na sa Blood Cult, takot mamatay. Pero iba ang Alliance leader at ang Wuwang sect. Lumaban sila hanggang dulo. Naalala rin ng bida ang araw na dumating ang Alliance leader sa digmaan, dala ang kanyang espada, para protektahan ang mundo. Sumikip ang dibdib niya, sa nakaraang buhay, ang pagkamatay ng Alliance leader. Dahil sa divine artifact na siya mismo ang gumawa. Balik sa kasalukuyan. Dinampot ng bida ang isa niyang sandata. Hindi ito ang oras para magpakasentimental. Tumalim ang tingin niya habang inihahanda ang nakatagong dagger. Iniisip niya, hindi ito nakita ng Alliance leader. Kahit ang Blood Demon Lord, hindi ito naramdaman hanggang sa tumama. Pero hindi pa rin siya kampante. Paano kung umatake ang Alliance leader? Kaya ba niyang gumanti? Dahan-dahan niyang inihanda ang dagger. Pero biglang, tumawa ang Alliance leader. Ang kakaiba, may hinahanap ako, pero wala akong maramdaman. Ngayon lang to nangyari sa akin. Nanlamig ang bida. Alam niyang tungkol iyon sa hidden dagger. Tumingin ang Alliance leader sa kanya ng may interes. Interesting kang bata. Ramdam ng bida ang bigat ng bawat salita. Pero biglang may nagsalita. Mukhang natakot ang batang babae sa nangyari. Napalingon agad ang bida. Si Seal. May isang matandang babae na tumapik sa pressure points ni Seal at pinatulog siya. Okay na, Iho. Pahinga ka muna. Ngayon lang siya nakita ng bida. Isang matandang babae, may tingin na parang ina. Maingat niyang hinaga si Seal. Pagkatapos, tumayo siya. Nanlamig ang bida. Hindi niya man lang naramdaman ang paglapit nito. Sino siya? Biglang nagsalita ang matanda. Hoy, bata, bakit ka umalis ng biglaan? Sumagot ang Alliance leader. May naramdaman akong malakas na energy dito. Akala ko may gulo. Tao pala, Boyon. Napaisip ang bida. Boyon. Bigla niyang naalala. Divine Physician. Dating sect leader ng EI. Ang Tiger Taming Divine Healer. Napahawak ang matanda sa balikat niya habang minamasahe ito. Pero isang tanong ang bumabagabag sa bida. Paano nangyari na ang dalawang pinakamalakas na tao sa mundo, sabay na nandito? 15 minuto ang nakalipas. Magkasamang kumakain ang Alliance leader at si Boyon. Paulit-ulit kitang binabalaan, sabi niya. Hindi na magbabago ang mga ahas na yan. Tahimik lang ang Alliance leader. Iniisip niya, maraming tao ang tumalikod na sa batas. Sarili na lang ang iniisip. Kaya siya naging Alliance leader. Para ayusin ang mundo. Pero ngayon, wala ring nagbago. Nagbuhos si Boyon ng alak. Akala mo ba madali lang? Tanga ka talagang matanda. Tumingin sila sa malayo. Huwag mong akuan lahat. Kung nahihirapan ka na, mag-retire ka na. Uminom ka na lang, mag-enjoy sa buhay. Ngumiti ng kaunti ang Alliance leader. Pero biglang, may naramdaman siyang panganib. Sa isang iglap, nawala siya. Hindi nakakatawa to, sabi ni Boyon. Pagtingin niya, wala na siya. Tanga talagang matanda. Balik sa kasalukuyan. Sinuri ni Boyon si Lee Hosang. Huli na. Kahit Divine Immortal pa ang gumamot, hindi na mababalik to. Napangiwi ang squad leader. Paano natalo ng isang third rate ang first rate? Samantala, tumingin si Boyon sa bida. Hindi ko kilala ang teknik na ginamit mo. Unorthodox martial art ba yan? Ibig sabihin, demonic arts. Nanlaki ang mata ng squad leader. Nagiba ang aura ng Alliance leader. Biglang bumigat ang hangin.
Lahat napaluhod, maliban kay Boyon. Sumigaw ang squad leader. Tama siya, third rate lang siya. Gumamit siya ng kakaibang martial arts para talunin ang first rate. Napakagat ng ngipin ang bida. Wala akong choice. Bilang taong nasa righteous path, kailangan kong pigilan ang demonic techniques. Tumingin ang alliance leader sa bida. Totoo ba ang sinabi niya? Paano mo ipapaliwanag? Tumayo ang bida kahit hirap sa presyon. Walang dapat ipaliwanag. Martial arts ng pamilya ko ang ginamit ko. Kahit bagsak na ang clan namin, proud pa rin akong miyembro ng Sichuan Tang clan. Sinumang may masamang balak sa pamilya ko, walang awa ang makukuha sa akin. Pumasok siya sa fighting stance. Ito ang respeto ko sa inyo. Pero hanggang dito na lang. May kailangan pa akong tapusin. Kumislap ang mga mata niya. Kahit kayo pa ang kalaban ko, lalagpasan ko kayo para makarating sa kanya. Lalong lumakas ang aura ng alliance leader. Handa kang mamatay para dito. Itinuro niya ang espada. Mas mahalaga ba ang paghihiganti kaysa buhay mo? Sumagot ang bida. Hindi lang basta paghihiganti to. Naalala niya ang nakaraan. Binabago ko lang paunti-unti. Nagulat ang alliance leader. Gagawin ko to kahit ikamitay ko. Tahimik siya sandali. Parang nakita niya ang sarili niyang nakaraan. Pagkatapos, gumawa siya ng sword technique. Napatingin ang bida. Mula kanan papuntang kaliwa, yin at yang. Isang perpektong daloy ng energy. Napanganga ang bida. Ngayon niya naintindihan ang sinasabi ng mga elders. Minsan, sapat na ang makita para maliwanagan. Napakaganda ng teknik. Malakas, pero banayad. Ang wuwang sword. Pero biglang sumigaw ang alliance leader. Tumayo ka. Si Li Hosang. Nagising ito at agad lumuhod. Master. Lumapit si Boyon. Doktor ako, kaya dapat tumulong, pero ikaw ang may kasalanan sa gulong to. Nalito si Li Hosang. Nagsalita ang alliance leader. Handa siyang mamatay para sa pamilya niya. Iyan ang tunay na righteousness. Nanahimik si Li Hosang. May espada na nakatutok sa ulo niya. Paano mo ipapaliwanag ang ginawa mo? Hindi siya makapagsalita. Tatalikod na sana ang alliance leader. Pero biglang nagsalita si Li Hosang. Handa rin akong mamatay. Siya ang nauna. Siya ang may kasalanan. Tumahimik ka, malamig na sabi ng alliance leader. Isa pang salita, lalo lang mabubulok ang utak mo. Nanginginig si Li Hosang. Lumapit ang alliance leader sa bida. Pasensya na. Ako ang mananagot. Huwag ka nang mag-alala. Yumuko ang bida. Salamat po. Pero sumigaw si Li Hosang. Master. Bakit siya ang kinakampihan niyo? Malamig ang tingin ng alliance leader. Hindi kita naging disciple. Ibig sabihin, tinanggal na siya, at ang parusa mo, siya ang magdedesisyon. Inilabas ng bida ang aura niya. Nag-ipon ng energy sa kamao. Lumayo ka, sigaw ni Li Hosang, hinugot ang espada. Ang kamatayan, masyadong magaan para sayo. Tinamaan ang lower dantian. Nabasag ang core. Napahagis si Li Hosang sa pader, sumisigaw sa sakit. Malamig na sabi ng bida. Mabuhay ka ng matagal, para pagbayaran ang kasalanan mo. Tahimik ang alliance leader. Dating disciple niya iyon. May kasalanan din siya. Tumingin siya sa bida. Kaya mo bang iwan sa akin ang squad? Nanginginig ang mga guard. Alam nilang tapos na sila. Tumango ang bida. Yumuko. Pinatawad niyo ang kabastusan ko kanina. Gagawin ko rin ngayon. Salamat po sa hustisya para sa pamilya ko. Lumapit siya kay Seal at maingat na binuhat. Paalis na sana siya. Sandali, sabi ng alliance leader. Pwede ba kitang bisitahin sa Tang clan pagkatapos nito? Sumagot ang bida habang naglalakad. Pwede po. Sumilip siya sa likod at bahagyang ngumiti. Magtsaa tayo. Nababalot ng gininto ang liwanag ang matataas na bundok ng Sichuan habang palubog ang araw sa likod ng Tang Mountain. Hindi naman talaga ito ang tawag sa bundok dati. Tatlong malalakas na puwersa ang namuno sa lugar. Ang Qing Cheng sect sa silangan, ang Ain sect sa timog, at ang Sichuan Tang clan sa kanluran.
Pero habang lumilipas ang mga taon, nasanay ang mga tao na tawagin itong Tang Mountain, ang lugar kung saan nakatayo ang napakalaking manor ng clan hanggang ngayon. Pero ang Sichuan Tang clan, bumagsak na ang estado. Dati, isa sa pinakamalalakas na puwersa sa buong lupain. Ngayon, isang mid-sized force na lang. Anino na lang ng dating kaluwalhatian. Sa harap ng isang grupo ng tao, may dalawang mahalagang tao na nakatayo. Nagtanong ang isang matanda sa isang dalaga kung kakayanin ba niya. Sumagot ang dalaga, hindi pwedeng kumilos ang clan head sa ganitong kritikal na oras. Siya si Tang Seren, ang nakatatandang kapatid ng bida. Maganda, at may presensya na iginagalang ng buong clan. Tumingin siya sa squad, makinig kayong mabuti. Ang kaligtasan ng kapatid ko ang pinaka-priority natin. Pero halatang kabado ang ilang miyembro. Hindi sila kumpiyansa sa sitwasyon. Mag-uutos na sana si Seren na umalis agad. Pero biglang may dumating. Ang bida, may pasan siyang si Seal na mahimbing na natutulog. Napatigil si Seren sa kalagitnaan ng pagsasalita. Nanlaki ang mata niya. Ikaw ba talaga yan? Napalingon ang squad. Kalma ang bida. Nakauwi na ako. Nalito siya sa tensyon sa paligid. Anong nangyayari? Makalipas ang ilang oras, nasa kwarto niya ang bida, nakatingin sa salamin. Hinawakan niya ang baba niya. Talagang bumalik siya sa nakaraan. Napaisip siya kung bakit. Naalala niya ang kakaibang tawa ng Demon Lord. At ang sinabi nito, magkikita ulit sila. Nainis siya. Plano mo ba talaga to mula sa simula? Nakikita niya ang sarili niyang sumusuka ng dugo matapos pamalya ang energy circulation. Ang teknik na ito ay para tulungan ang mga panday. May advantage, nakakapag-recover ng energy. Pero may malaking problema, hindi nito pinapataas ang kapasidad ng core. Naalala niya, noong pinilit niyang palakasin ang energy. Tinuring iyon ng core niya na parang lason. Wala siyang choice noon. Kahit nasa Syra ang katawan niya, tinuloy niya. Dahil iyon lang ang paraan para lumakas. Ibinalik niya ang libro. Oo, mabagal nitong pinapabagal ang pag-aaral ng ibang martial arts. Pero dahil dito, nagawa niyang maging divine craftsman. Lumayo siya sa bookshelf. Naalala niya ang martial art ng Demon Lord. Reverse Heaven Energy. Noong una, para sa paghihiganti lang. Pero ito ang nagbigay sa kanya ng bagong daan. Nalampasan niya ang limitasyon ng deformed core niya. Pumasok siya sa stance at nag-ipon ng energy. Pareho pa rin. Ganun pa rin ang core niya. Parehong problema. Inipon niya ang energy at malakas na ibinagsak ang kamay niya. Sinusubukan ang lakas. Pero ngayon, mas mabilis na siyang lalakas. Alam na niya ang mga mali niya dati. Lumipas ang oras. Gabi na sa manor. Naliliwanagan ng buwan ang buong lugar. Sa loob, patuloy pa rin siyang nagsasanay. Binuksan niya ang mga mata. Kumonep na ang lower hand at upper core channels. Mas kalmado na ang daloy ng energy. Hindi na nagwawala. Kontrolado na. Naisip niya ang progreso niya. Golden Strengthening Art, 50%. Reverse Heaven Energy, 10%. Mga buwan o taon sana ito dati. Ngayon, ilang oras lang. Ngumiti siya. Parehong gumagamit ng upper at lower core ang dalawang teknik. Pero magkaiba ang epekto. Ang isa, nagre-recover ng energy. Ang isa, pinapataas ang kapasidad. Recovery at expansion. Dual cultivation. Kung may magsabi nito sa iba, hindi sila maniniwala. Mas maayos na ang daloy ng energy sa katawan niya. Hindi nakalaban ang deformed core niya. Pero bigla, may naamoy siya, napangiwi siya, dahil sinelyuhan niya ang energy sa kwarto. Pati amoy, hindi nakalabas. At galing iyon sa kanya. Mga impurities na lumabas sa katawan niya. Ay, buwisit. Agad siyang naligo at nagpalit ng damit. Pagkatapos, napatingin siya sa formless dagger. Bakit sumama ka sakin? Bakit ito bumalik kasama ng regression niya? Habang nakatingin siya, may kumatok. Isang batang servant. Kabado. Pasensya po, young master.
Pinapatawag po kayo ng clan head sa main manor. Urgent daw po. Tumango ang bida. Okay lang. Alam niyang kailangan niyang ipaliwanag ang nangyari kay Seal. Habang naglalakad siya palabas, napatingin siya sa bata. Jiang, tama. Nagulat ang bata. Opo, pero paano niyo po nalaman pangalan ko? Ngumiti ang bida. Good to see you ulit. Habang naglalakad siya, nagbubulungan ang mga tao. Kumalat na ang balita. Pagdating niya sa main house, may naririnig na siyang sigawan sa loob. Binuksan niya ang pinto. 6 ang nakaupo sa magkabilang gilid. At 2 lalaki sa harap. Biglang tumahimik ang lahat. Lahat ng mata nasa kanya. 2 sa kaliwa ang halatang hindi masaya na makita siya. Pero hindi niya sila pinansin. Naglakad lang siya diretso. Habang naglalakad, bumalik ang alaala. Ang bangkay ng ama niya. Ang pagbagsak ng clan. Ang sarili niyang kabiguan. Sunod-sunod ang sakit na alaala. Sa wakas, lumuhad siya. Nag-cupped hands. Nandito na po ako. Pagtingin niya sa harap. Ang ama niya, Tang Muyol, clan head ng Sichuan Tang clan. Ang taong nakita niyang namatay sa nakaraang buhay. Ngayon, buhay at maayos. Tumayo ka, utos ni Muyol. Tumayo siya. May nagsalita mula sa gilid. Ang kapal ng mukha. Ang laki ng gulong ginawa mo. Ang tapang mo pa. Napatingin ang bida. Pero alam niya, mas malaki ang panganib kaysa sa iniisip nila. Lumapit siya sa gitna. Tuloy natin ang usapan. Alam niya ang paparating. 2 lason. 2 malaking banta na sisira sa clan. May nagtaas ng kamay. Si Tang Hoyol. Chief Escort ng Manhi Escort Agency. Malaking impluensya sa loob at labas ng clan. Dapat mong maintindihan kung gaano kabigat ang ginawa mo. Para sa reputasyon at kaligtasan ng clan. Kailangan mong isuko ang sarili mo sa Merem Alliance. Naningkit ang mata ng bida. Si Hoyol, isa sa 2 lason. Isa sa sisire sa clan mula sa loob. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Wawasakin niya ang lahat ng itinayo ng taong ito. Tumayo siya ng matatag sa harap ng mga elders. Hindi siya pwedeng magkamali ulit. Itinuon niya ang tingin sa unang target. At dito magsisimula ang pagliligtas sa Tang clan. Bumalik sa isip niya ang isang alaala. Hinahawakan niya ang braso ng kanyang tiyuhin. Totoo ba? Aalis ka talaga at magsasarili. Lumingon ang tiyuhin niya na may malamig na tingin. Tama ang narinig mo. Yun ang gagawin ko. Nag-aalala ang bida. Paano ang mangyayari kung aalis ka kasama ang escort agency? Paano ang Tang clan? Tinabig ng tiyuhin ang kamay niya. Yun mismo ang dahilan kung bakit ako aalis. Nalito ang bida. Bakit mo gagawin to? Babagsak ang clan. Ngumisi ang tiyuhin. Hindi mo. Nabigla ang buong silid. Nanlaki ang mata ng bida. Totoo ba ang narinig niya? Gusto talaga siyang kunin bilang disciple. Nagbulungan ang mga miyembro ng clan. Magiging 6th disciple siya. Hindi. Napatalsik si Lee. 5th disciple na. Lahat ng disciple ng Alliance leader, nagiging haligi ng Merem Alliance. Baka makabangon ulit ang Tang clan dahil dito. Tahimik pa rin ang bida, halatang nagugulat. Ngumiti ang Alliance leader. Ngayon lang kita nakitang gumawa ng ganyang mukha. Mukha ka na talagang kaedad mo. Sa gilid, napangiwi si Tang Hoyol. Kung tatanggapin ito ng young master, mawawala lahat ng impluensya na pinaghirapan niya. Yumuko ang bida. Lubos akong nagpapasalamat. Pero, hindi ko po matatanggap. Natahimik ang lahat. Akala ng Alliance leader ay pumayag siya. Magandang desisyon. Magpahinga ka muna. Bukas ng umaga, sasama ka na sakin. Bigla siyang napahinto. Sandali. Napakunot ang noo niya. Tinatanggihan mo ba talaga ako? Sandaling katahimikan. Pagkatapos, mahinahon siyang nagsalita. Unang beses to na may tumanggi sakin. Pwede ko bang malaman ang dahilan? Yumuko ang bida. Pasensya na po. Kailangan kong kumitawan sa Tang clan sa hinaharap. Tumingin siya ng diretsyo. Kung ang master ninyo ay mula sa Wuwang sect, gusto ko rin po na ang magiging master ko ay mula sa Tang clan.
Nagulat si Tang Muyul. Nagulat din ang iba. Tumango ang alliance leader. Makatuwirang sagot. Sa loob-loob ng bida, napahinga siya. Buti na lang hindi palaging ginagamit ng alliance leader ang golden eyes. Kung sumama siya, sa oras na lumabas ang reverse heaven energy o demonic arts niya, mamamatay siya agad. Bahagyang napangiti ang alliance leader. Sayang, malaki ang mawawala sayo. Tumango ang bida. Alam ko po, pero may natutunan na ako sa inyo. Malaking tulong na po yung ipinakita ninyong sword technique. Ang galaw ninyo kanina, malinaw ang prinsipyo ng wuwang. Isang strike lang pero maraming layer ng tai ang laman. Natahimik ang alliance leader. Nagulat siya, ganon kalalim ang nakita ng batang ito. Naisip niya, gusto niya itong kunin bilang disciple. Pero hindi niya pwedeng pilitin. Huminga siya ng malalim. Napakahusay na talento ang napalaki ng Tang clan. Yumuko si Tang Muyul. Sobra niyo po akong pinupuri. Tumingin ulit ang alliance leader sa bida. Hindi kita mapipilit. Biglang may lumitaw na espada sa kamay niya. Kaya hindi kita pwedeng paalisan ng walang ibinibigay. Ito ang Moonfall. Ito na ang magsisilbing gabay sa landas mo. Nagbulungan ang mga tao. Yun yung metal na galing sa langit. Ibinibigay niya talaga. Kung ganun, kinikilala niya ang lakas ng Young Clan Leader. Nanlaki ang mata ng bida. Moonfall metal. Eksaktong materyales na kailangan niya para sa balak niyang divine artifact. Napangiti siya ng bahagya. Ang swerte. Yumuko siya at tinanggap ang espada. Maraming salamat po. Tumango ang alliance leader. Magandang tinanggap mo. Pagkatapos, may inilabas pa siyang isang bagay. Isang token. Ito ay personal na regalo ko. Kung dumating ang araw na kailangan mo ng tulong, ipakita mo lang ito. Kahit saan sa Central Plains, tutulungan ka nila. Para na rin akong ako mismo ang humihiling. Namutla si Tang Hoyol. Moonfall Sword. Alliance Leader token pa. Bakit niya binibigyan ng ganyan ang walang kwentang batang to? Kung ulo ang galit niya. Sa ibang lugar, isang lalaki ang tahimik na kumakain. Siya ang dating squad leader. Galit na galit. Lahat ng nangyari, sinisisi niya sa bida. Buwisit ka! Biglang may narinig siyang usapan sa kabilang mesa. Magulo ngayon sa Sichuan dahil sa Tang clan. Kung tama ang desisyon ng alliance leader, baka bumangon ulit sila. Anong nangyari sa escort squad? Lahat sila naparusahan ng mabigat. Yung leader, ipinadala sa Xinjiang branch. Dun sa bundok na liblib. Wala nang future dun. Nanikip ang kamao ng dating squad leader. Sa isip niya, hindi siya ang may kasalanan. Ang bida ang mali. Gumamit ito ng demonic arts. Babawi ako. Pagbabayaran niya to. Sa Tang clan compound, maraming bantay ang naka-duty. 2 ang nakabantay sa isang gusali. Sa loob, nakaupo ang bida. Sumusobra na sila sa pag-aalala. Naalala niya ang utos ng ama niya. Hindi siya pwedeng lumabas. Nadagdagan pa ang mga bantay. Baka daw may gumanti mula sa pamilya ni Lee. Napabuntong hininga siya. Ayaw niyang sumuwi. Pero, sumilay ang Moonfall Sword sa ilaw ng buwan. Wala siyang oras. Tumayo siya. Hinugot ang espada. At tumakbo papunta sa pinto. Isang guard ang nakatalikod. May narinig itong tunog. Paglingon. Wala na. Nakatakas na ang bida. Nagtago siya habang dumadaan ang 2 guard. Pagkatapos, sa isang iglap, tumalon siya sa pader. Mabilis. Mukhang hindi siya napansin. Pero naisip niya, kailangan niyang i-check ang level ng security mamaya. Kung may taong kasing lakas niya, madali lang makapasok sa Tang clan. Pero ngayon, may mas mahalaga siyang gagawin. Kailangan niyang pumunta sa main workshop. Sa daan, napahinto siya. Ito ang residential area ng clan. Naalala niya ang masasayang panahon dito. Pero marami na ang umalis. Napangiwi siya. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Ibabalik ko ang sigla ng lugar na to. Nagpatuloy siya. Ilang sandali pa. Nakarating siya sa isang gusali. Ang pandayan ng Tang clan. Dito magsisimula ang lahat. Hinawakan niya ang pinto.
Dati, kailangan niya ng pahintulot para makapasok dito. Akala niya walang tao dahil gabi na. Pero, biglang bumukas ang pinto, at may isang lalaking lumabas. Anong ginagawa mo dito, ganitong oras? Nagulat ang bida. Agad siyang yumuko. Pinupugayan ko po ang Iron Hall Master. Sa loob-loob niya, malas. Ayaw sana niyang makasalubong ang taong ito. Hindi niya pwedeng bastyusan. Kahit ang ama niya, hindi kayang bastyusan ang taong ito. Isa siyang executive ng Tang Clan. At kahit hindi Tang ang apelyido niya, siya ang namamahala sa lahat ng panday. Ang master ng Iron Hall. Pagtingin niya, isang napakalaking lalaki, puno ng peklat. Black Hand Artisan, Gu Yongyin. Naalala ng bida, sumama ito sa Tang Clan dahil sa dating clan head. Hindi ito nakikialam sa politika ng clan. Neutral lang. Pero sa nakaraang buhay, nang umalis si Tang Hoyol kasama ang escort agency, sumama rin si Gu Yongyin. Naalala niya ang huling tingin nito sa kanya. Malungkot, parang may sama ng loob. Hindi niya maintindihan noon kung bakit. Pero ang tingin na iyon, parang nagsasabing hindi na ito babalik. Napabuntong hininga ang bida. Mukhang kailangan niyang ipagpaliban ang plano niya. Pasensya na po sa abala, sabi niya. May naisip lang po akong idea at natakot akong makalimutan, kaya napunta ako dito. Pumikit lang si Gu Yongyin. Pumasok ka. Nagulat ang bida. Pwede po. Pumasok ka. Pagkatapos, sumigaw siya sa loob. Hoy! Lumabas ka na. Huwag kang tumambay dyan. May lumabas. Si Seal. Young Master, ngumiti ang bida. Seal, yumuko siya. Salamat po sa pagliligtas ninyo sakin. Halata pa rin ang takot sa mukha niya. Ngumiti ang bida. Ayos ka na, yun ang importante. Ngumiti si Seal. Kung hindi dahil sa inyo, baka iba na ang nangyari. Enough, putol ni Gu Yongyin. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba bawal kang lumabas ng isang linggo? Pero since nandito ka na, gamitin mo na ang forge. Ibibigay ko sa'yo ang tools ko. Pagkatapos, pinaalis niya si Seal. Habang paalis, kumaway si Seal. Babalik ako para magpasalamat ng maayos. Tahimik ang bida. Bakit ibibigay ng Iron Hall Master ang sarili niyang tools? Parang ipinahiram ang heirloom sword sa ibang tao. Hindi niya maintindihan. Pero bigla niyang napansin. Magkasama umalis sina Seal at Gu Yongyin. At doon niya naintindihan. Sa nakaraang buhay, hindi na buhay si Seal. Siguro, kaya siya tinignan ng ganun noon. Sinisisi siya. Biglang lumingon si Gu Yongyin. Napatingin ang bida. Hindi galit ang tingin. Hindi rin may sama ng loob. Kundi, pasasalamat. Wala yun, sabi nito, sabay alis. Napatingin lang ang bida. Hindi niya alam ang iisipin. Pero may mas mahalaga siyang gagawin. Pumasok siya sa forge. Hindi niya pwedeng sayangin ang pagkakataon. Naalala niya ang kasabihan sa Merm. Para sa martial artist, skill ang mahalaga. Ang sandata ay tulong lang. Napangisi siya. Kalokohan. Sa nakaraang buhay, maraming divine artifacts ang mas malakas pa sa martial arts. Sinuri niya ang mga sandata. Mid-grade lang. Mahina. Kawawa naman ang kalidad ng Iron Hall. Kumuha siya ng isa pa. Ito ang gawa ng Iron Hall Master. Maganda, pero hindi sapat. Naalala niya, 10 divine artifacts ang ginawa niya para sa demonic sect. At kahit wala na ang mga iyon ngayon, malalakas pa rin ang mga elite weapons nila. Kailangan niya ng sandata na kayang sirain ang mga iyon. Kailangan niyang gumawa ng divine artifact. Isinuot niya ang gloves. Hindi siya sanay sa ganito. Pero nagsimula siya. Umalangaw-ngaw ang apoy ng forge. Inilagay niya ang Moonfall Sword sa loob. Hindi ito ordinaryong forging. Bumalik ang alaala. Noong una niyang nalaman na kaya niyang gumawa ng divine artifacts. Masaya siya, pero hindi nagtagal. Dumating ang blood cult. Naalala niya ang paggising niya sa isang kakaibang lugar. Wasak na ang Tang Clan. Buhay pa ako, bakit ako lang? May lumapit. Ang Blood Demon.
Ikaw ang gumagawa ng divine artifacts. May hawak itong espada, tanging dugo ng tangklan ang kayang gumawa nito. Sumugod ang bida, papatayin kita, pero bigla siyang bumagsak, may kadena sa paa niya. Gumawa ka ng sandata para sakin. Papabayaan kitang mabuhay, pumunta ka sa impyerno, sagot niya. Ngumiti ang Blood Demon, kung hindi, papatayin ko ang natitirang miyembro ng clan mo. Nanlamig siya, buhay pa sila, maniwala ka o hindi, sa susunod, magdadala ako ng bangkay nila. Kumunot ang kamao ng bida. Kung may kahit kaunting pag-asa, kailangan niyang gawin. Sige, napatigil ang Blood Demon. Pero may kondisyon ako, turuan mo ako ng martial arts mo. Para makagawa ako ng sandatang gusto mo. At sa loob ng 15 taon, 10 demonic weapons ang ginawa niya. At natutunan niya ang reverse heaven energy. Doon nagsimula ang Demon Craftsman. Balik sa kasalukuyan. Alam niya, kahit ang pinakamagandang forge ng Iron Hall, hindi kayang tunawin ang Moonfall. Kailangan niyang gamitin ang strengthening art. Pinagsama niya ang forging at internal energy. Nang matuno, ibinuhos niya sa molde, martilyo, 1, 2, paulit-ulit, tubig, singaw, hugis. Habang ginagawa niya, naisip niya ang gagawin. Isang tela, kayang harangin ang lahat, at kayang putulin ang lahat. Naalala niya ang Bloodwave Demonic Empress. Ika-4 na sandata niya noon. Heavenly Weave, orihinal, 9 na piraso iyon. Pero kulang ang materyales ngayon. Isa lang ang kaya niyang gawin. Inihagis niya ito sa hangin. Pero napaisip siya, hindi ito ang gusto niya. Mas manipis, mas matibay, mas mataas na kalidad kaysa Heavenly Silk. Unti-unting nabuo ang ideya, isang sandata na kapantay ng 10 demonic weapons. Isang sinulid ang nabuo sa kamay niya. Manipis, malakas, ngumiti siya, Heavenly Net, pero bigla, may presensya, isang assassin, mabilis, diretso sa ulo niya, pero, tumigil ito sa ere. Hindi makagalaw. Nanlaki ang mata ng assassin. Nakagapos siya sa manipis na mga sinulid. Ngumiti ang bida, para sa elite force ng Murem Alliance. Ang tanga mo naman. Lumapit siya, Dragon Squad Leader, sabi ng bida, tapos bigla siyang huminto. Ay, mali pala. Ngumisi siya. Wala pala akong manners. Sunwugan ka na lang ngayon. Salamat at pumunta ka. Mas lalong nena si Son. Sabi ng bida, sakto ang dating mo. Gusto ko talagang subukan ang bagong sandata ko. Lalong nagalit si Son. Pinuno niya ng energy ang espada niya. Mayabang ka na masyado. Ngumiti lang ang bida. Sigurado ka. Sa isang iglap, crack, nabasag ang espada ni Son. Nanlaki ang mata niya. Habang inaayos ng bida ang bagong sandata niya, napaatras si Son. Tumalon siya palayo para magkaroon ng distansya. Dahan daw ang lumapit ang bida. Random na sandata lang ang ginamit ko. Para walang bakas na ako ang may gawa nito. Matalino, walang ebidensya. Tingnan natin, gaano ka katagal tatagal kung wala ang sandatang sanay ka. Umatake siya, mula sa kung saan-saan, sumugod ang maraming energy threads kay Son. Hindi niya alam kung saan nanggagaling. Naghanda siyang magdepensa, pinanood siya ng bida, magde-defend siya gamit ang internal energy. Biglang kumislap ng asol ang kamay niya. Ayusin lang natin ng konti. Nagtipon-tipon ang mga thread. Naging isang makapal na sinulid. Flawless Divine Thread Art, First Technique. Isang secret art ng Divine Maiden Sect. Dumaan ang thread sa gilid ng ulo ni Son. Napatuwad siya, dugo. Putol ang isang tenga niya. Dahil nandito na tayo, sabi ng bida. Hindi ko na kailangang magtago. Dapat kanina pa, buong lakas na ang ginamit mo. Nagngalit si Son. Hinugot niya ang tunay niyang espada. Tumahimik ka. Sumugod siya, buo ang energy sa espada. Kung hindi ka pantay o mas malakas ang atake mo, hindi mo to mapipigilan. Ngumisi siya. Hindi mo kayang pantayan to. Sumugod siya para sa finishing strike. Pero,
May nagbago. Gumalaw ang kamay ng bida. Boom! Sumabog ang pinto sa lakas ng impact. Pagkatapos ng alikabok, si Sun ang napaatras. Sugatan. Ano, nangyari? Nagliliwanag ng asul ang katawan ng bida. Second technique. Circle guard. Pinagsama-sama ang threads at ginawang shield. Paano, naging shield ang thread? Bakit thread ang pangdepensa? Tumayo ang bida at nagayos ng damit. Kasi mahina ang atake mo. Pero masyado pang maaga para sumuko ka. Hindi simpleng iron body ang flawless divine thread art. Iginagalaw niya ang sandata. Ang sinulid na to, pinapalakas ang anumang binabalot nito. Mukha lang normal, pero gawa to sa sky metal. At pinatibay pa ng teknik ko. Kahit thunderbomb, kaya nitong harangin. Sumugod ulit ang mga thread. Tinamaan ang braso ni Sun. Doon niya naintindihan. Malaking problema ang kalaban niya. Halimaw ka ba? Lumapit ang bida, mabigat ang aura. Para sa taong ang yabang kanina, ang hina mo naman. Nanlamig si Sun. Hindi ko siya kayang talunin. Galit na galit siya. Paano nagkaroon ng ganitong lakas ang isang basura? Lumapit pa ang bida. Huwag ka namang matakot ng ganyan. Hindi kita papatayin. Ibaba lang kita sa law enforcement hall. Biglang ngumisi siya ng masama. Pero, hindi pwedeng wala kang matutunan. Gaya ng ginawa ko kay Lee Hosang. Nanlaki ang mata ni Sun. Mas gugustuhin pa niyang mamatay. Kung masira ang dantian niya. Tapos na ang buhay niya. Pinuno niya ng energy ang mga paa niya. Napansin ng bida. Pero huli na. Tumalon si Sun pataas at tumakas sa bubong. Napatingala ang bida. Akala ko lalaban ka hanggang dulo. Mas dumami tuloy trabaho ko. Sa isang bamboo forest, takbo ng takbo si Sun. Sugatan, tumakas ako sa isang basura. Naalala niya ang mga mata ng bida. Mata ng demonic martial artist. Huminto siya sandali. Binuhos niya lahat ng energy sa footwork. Hindi niya ako mahahabol. Naglakad siya. Kailangan niyang magplano. Hindi na siya tatanggapin ng alliance. Wala akong choice. Kailangan kong sumali sa demonic sect. Ngumiti siya. Sa mga alam ko, makakakuha pa ako ng magandang posisyon. Hindi ka talaga nagbabago. Nanlamig siya. Kilala niya ang boses. Traidor ka pa rin. Sumugod si Sun. Pero ngumisi lang ang bida. Mas tanga ka pala kaysa sa akala ko. Dito ka pa tumakbo. Tumingin siya sa paligid. Espesyal ang lugar na to. Mas matibay ang mga kawayan kaysa sa itsura. Black Bamboo Grove. Napaatras si Sun. Masama ang sitwasyon. Wala na siyang energy para sa espada. Sumugod siya. Isang frost lang. Pero, bigla siyang napatingin pababa. Ha! Wala na ang isang paa niya. Nanlaki ang mata niya. Biglang hinampas siya ng mga thread. Bumagsak siya sa lupa. Umakyat ang mga sinulid sa mga kawayan. At binalot ang buong katawan niya. Ngumiti ang bida. Kapag nahuli ka nito, hindi ka na nito bibitawan. Napansin ni Sun. Innate core energy. Kaya ganito kalakas. Nakahang siya sa ere. Walang magawa. Huwag mo akong patayin. Patawarin mo ako. Hindi ako nag-iisip ng maayos. Tiningnan siya ng bida. Para kang uod. Bigla niyang pinakawala ng thread. Umalis ka. Huwag ka nang magpakita sa akin habang buhay ka. Nang inag si Sun. Yumuko siya. Tumalikod ang bida. Habang papalayo siya. Ngumiti si Sun. Matuto ka sa susunod mong buhay. Tanga. Kapag nagbaba ka ng guard, tapos ka na. Biglang may tumama sa balikat ni Sun. Napatigil siya. Ano yun? Isang nakatagong dagger. Lumapit ang bida. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagulat. Malamig ang tingin niya. Hindi kita pinaniwalaan mula sa simula. Handa na siya kanina pa. Alam niyang may gagawin pa si Sun. At ngayon, natuto si Sun sa mahirap na paraan. May kapalit ang pagtataksil. Tahimik ang Black Bamboo Forest. Dahan-daang huminga si Tang Xuan. Sa paanan niya, nakahandusay si Sun. Hindi na gumagalaw. Sa paligid, may maliliit na liwanag na parang alitaptap. Nakaramdam si Xuan ng ginhawa. Pero alam niya,
Simula pa lang ito, marami pa siyang haharapin. Mas malalakas na kalaban, mas mabibigat na laban. Isang hakbang pa lang ito papunta sa katotohanang hinahanap niya. Sa punong bulwagan ng Murem Alliance, mainit ang pagtatalo ng mga elders. Paano nangyari to? Malakas na hinampas ng isa ang mesa. Ang escort dragon leader, umatake sa isang mahalagang tao. Tahimik ang isa, nag-aalala. Kung pinarusahan na natin ang traidor noon pa, hindi na sana umabot dito. Punong-puno ng tensyon ang silid. Galit, takot, pagkalito, kahit anong plano ang pag-usapan. Halata na nawawala na ang kontrol nila. Sa Tang Clan residence, isang maliit na daga ang tumakbo sa sahig. Sa isang madilim na sulok, may dalawang lalaking nag-uusap ng mahina. Si Yongda, ang deputy steward. Nakikinig siya ng mabuti. Pinag-uusapan nila ang isang lihim na plano. Isang wandering master ang kukunin nila para sa isang delikadong misyon. Mapanganib, labag sa normal na patakaran. Tahimik na nag-isip si Yongda. Ngumiti ang kausap niya. Kung top martial master ang gagamitin natin, siguradong walang sablay. Nagbuhos siya ng tsaa. Kapag nagtagumpay ang plano, kukunin natin ang kontrol ng Tang Clan. Tumingin siya kay Yongda. Sumama ka sakin. Gagawin kitang clan head. Tumawa siya. Madilim. Nakakatakot. At salamat kay Tang Xuan. Ang mga ginawa niya, mukhang problema. Pero nakatulong pa sa plano ko. Samantala, sa courtyard, nagte-training si Xuan. Mas mabilis ang galaw niya. Mas eksakto. Mas malakas. Ramdam niya, may paparating na laban. Pero masakit pa rin ang katawan niya. Naalala niya ang sakit matapos ang life and death battle. Noong ginamit niya ng sobra ang energy niya. Parang tinutusok ng libo-libong karayom ang katawan niya. Minsan nawawalan siya ng malay. Ngayon, medyo hamu pa na. Pero kulang pa. Tiningnan niya ang kanang kamay niya. Nag-focus siya sa ring finger. Napansin niya, napagod siya ng husto habang gumagawa ng divine artifact. Naalala niya si Siosuren, ang Bloodwave Demonic Empress. Mapanganib ang mga curse technique nito. Sa kanya, isang secret skill pa lang ang unlock. May maliit na puting liwanag sa dulo ng daliri niya. Gumagana pa, pero kailangan niyang bumawi ng lakas. Kahit ngayon, kaya na niyang lumaban sa Vice Captain level ng Supreme Kick. Biglang kumislap ang purple energy sa kamay niya. Tinawag niya ang isang sandata. Formless flight dagger, isang demonic weapon. Lumabas sa hangin ang malaking purple blade. Mabigat ang aura, madilim, pero alam niya, 3 minuto lang niya itong kayang panatilihin. Paglampas doon, ubos ang energy niya. Biglang, may ingay sa labas. Si Tangwa, ang kapatid niya. Hinarang siya ng guard. May dala siyang tray na may gamot. Utos ng clan head, bawal pumasok. Hindi siya umatras. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok siya. Ibinaba ang tray. Tiningnan si Xuan ng may pag-aalala. Napatingin si Xuan. Iniisip niya kung galit pa ba ito sa kanya. Naalala niya, sinabihan siya noon na umiwas sa gulo. Pero muli niyang inilagay sa panganib ang sarili niya at ang clan. Sinuri siya ni Tangwa. Mukhang mas maayos ka na kaysa sa inaasahan ko. Yumuko si Xuan, pasensya na. Tahimik siya sandali. Uminom ka ng gamot. Nagbuhos siya ng makapal, mainit na herbal medicine. 2 araw ko tong inihanda. 100 years no ginseng. Nagulat si Xuan. Napakahalaga nito. Kayang ibigay lang sa mga top martial artist. Matagal na to sa storage, sabi niya. Pero alam ni Xuan, malaking sakripisyo ito. Habang tinitingnan niya ang tsaa, bigla siyang nakakita ng pangitain. Isang babae, mukhang kapatid niya, nasusunog, sumisigaw sa sakit. Isa pang imahe, nakahandusay, may espada sa dibdib. Nanlamig siya, napahawak sa dibdib. Lumapit si Tangwa. Ayos ka lang. Huminga siya ng malalim. Okay lang, nahilo lang ako. Hindi siya kumbinsido. Inumin mo na agad. Tumango si Xuan. Sa isip niya, kailangan niyang protektahan siya. Umupo siya ng cross-legged.
Pinakawalan niya ang energy ng ginseng. Umikot ang asul at puting aura sa paligid niya. Malalim na meditation. Pagkatapos, tumayo siya. Mas magaan ang katawan. Mas matatag ang core. Tinatayang. Parang nadagdagan ng 15 taon ang internal energy niya. Ngumiti siya. Salamat. Tumingin siya sa kapatid. Fan pa rin ba ang main weapon mo? Pagkatapos ng punishment ko, gagawan kita ng mas magandang sandata. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang ama niya. Tangmuyol. Mabigat ang presensya. Agad silang yumuko. Kinabahan si Tangwa. Baka malaman na kinuha niya ang ginseng nang walang pahintulot. Father, ako po. Itinaas lang ni Tangmuyol ang kamay. Umalis ka muna. Tahimik na lumabas si Tangwa. Tumayo ang ama niya sa harap niya. Kalahati ng mukha ay natatakpan ng anino. Suan, po, father, sagot niya, pilit kalmado. Pero tumutulo ang pawis niya. Matalas ang tingin ng ama niya. May tinatago kang sikreto. Nanlamig si Suan. Ipinagpatuloy ng ama niya. Sa lahat ng ginawa mo, kay Li Hosang, kay Sun Wugan. May tinago ka. Nagulat si Suan. Paano niya nalaman? Walang magulang na hindi mapapansin ang pagbabago sa anak niya. Hindi kita papagalitan. Gusto ko lang tanggapin na nagbago ka. Nakaramdam si Suan ng lungkot at pasasalamat. Gusto niyang sabihin ang lahat. Pero hindi niya pwede. Tumalikod ang ama niya. Alam mo ba kung bakit hindi ako nakialam noon? Nag-isip si Suan. Dahil po, sa mga pagkakamali ko. Umiling ang ama niya. Dahil sa sarili kong desisyon. Nagulat siya. Umupo ang ama niya. Buong buhay ko, sumunod ako sa lumang prinsipyo. Nagtiwala sa alliance. Sumunod sa dangal. Dahil doon, bumagsak ang clan natin. Tumawa siya ng mapait. Hindi ko pinagsisisihan ang paniniwala ko. Pero bilang ama, hindi ko naprotektahan ang anak ko. Tahimik lang si Suan. May lungkot sa boses ng ama niya. Pero may bagong pag-unawa rin. Magaspang ang paraan mo. Pero sinusuportahan kita. Nanlaki ang mata ni Suan. Magbabago rin ako. Susunod ako sa landas mo. Pero may isang hiling ako. Ano po iyon? Huwag mong kalimutan ang dangal. Ramdam ko ang dugo at galit sa puso mo. Kung puro paghihiganti lang ang habol mo, baka maging katulad ka ng mga kalaban mo. Napatingin si Suan sa mga kamay niya. Ano nga ba ang dangal? Alam niya, may mga taong hindi na kayang magbago. At kailangan silang parusahan. Tumayo siya. Kung hindi tunay na masama ang isang tao, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Itinaas niya ang daliri. Pero kung hindi sila magbabago, tahimik na yumuko ang ama niya. Tama na iyon. Nagkaintindihan sila. Kalahating buwan ang lumipas. Masigla ang isang pamilihan. Maraming tao. Mga batang naglalaro. Mga karwaheng dumadaan. Sa loob ng isang karwahe, may 2 disipulo ng AIM sect. Mas matao dito kaysa sa inaasahan ko. Mag-ingat ka sa pananalita mo, sabi ng senior na si Chong Yan, mayabang ang tono. Biglang nagsalita ang leader nila. Tumahimik kayo, Abbas Jinwa, panatilihin ninyo ang riding stance. Training ito, mukhang pagod si Haiong. Napansin ni Jinwa ang paligid. Hindi ko inaasahan na ganito kaunlad ang Tang Clan. Sa labas, mahaba ang pila sa gusali ng Tang Clan. Nagtutulakan ang mga tao. Sumikat na ang reputasyon nila sa pagpapagaling. Mas kilala pa sa ordinaryong tao kaysa AIM sect. Pagbaba nila, narinig nila ang usapan ng mga tao. Ang galing ng Young Clan Head. Isang karayom lang, gumagaling ang sakit. May narinig akong tinuruan daw siya ng Divine Healer. Sumikat din ang escort agency nila. Dati, pinakamagaling ang Tang Clan sa panday at medisina. Nena si Chong Yan. Bakit kayo pumipila dito? Dapat sa AIM sect kayo. Mas magaling kami sa pagpapagaling. Napakamot si Haiong. Ba't ka gumagawa ng eksena? Sumagot ang isang tao. Una, commoner lang kami. Hindi kami papansinin sa AIM sect. Pangalawa, pangmayaman lang kayo. Hindi namin kailangan ng Divine Healer. Mas malapit at mas mura ang Young Master.
Tsaka may isang pasyente na hindi nyo nagamot noon. Dinala dito, gumaling agad. Imposible, sigaw ni Chong Yan. Mahinang boses ang narinig niya sa tenga. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Si Jinhua, binabastos nila ang sect natin. Alalahanin mo ang bilin ng Grandmaster. Sa loob, maayos ang sistema ng Tang Clan. Sunod-sunod ang pasyente. Susunod, si Suan. Mabilis pero kalmado. Nag-iisip si Jinhua. Masyadong mabilis, imposible. Niloloko lang niya siguro ang mga tao. Pinapasok sila sa waiting area. Sumilip siya sa loob. Nakita niya si Suan. Kalma, nakafocus. Kakaiba ang presensya. May pumasok na mag-ina. Pakiusap, tulungan niyo po ang anak ko. Sinuri ni Suan ang bata. Sabi ng mga doktor, hindi na siya makakalakad. Tiningnan niya ang binti. May mga biglaang pagkahulog ba siya dati? Nagulat ang ina. Opo, Jukaso ito. Sira ang nerves malapit sa shin. Kaya siya naparalisa. Ang bilis, bulong ni Chong Yan. Napansin ni Jinhua. Halimaw ang skill niya. Naglabas si Suan ng manipis na karayom. Nagliliwanag ito ng puti at dilaw. May usok at kuryente sa paligid ng kamay niya. Delikado yan. Sigaw ni Chong Yan. Pero nanlaki ang mata ni Jinhua. Divine artifact. Mas mataas ang kalidad kaysa sa kahit anong nakita niya. Ilang sandali lang. Tumayo ang bata. Nakakalakad na ako. Umiiyak ang ina. Maraming salamat. Natulala si Jinhua. Naayos niya ang nerves at meridians. Henyo. Lumabas ang mag-ina. Masaya. Ngumiti si Suan. Malambot ang aura niya. Nalito ang grupo ng AIM-SEC. Hindi panloloko. Totoo ang skill. Magsusorry tayo, sabi ni Jinhua. Samobra tayo. Biglang, may liwanag na sumabog mula sa loob. Napatalon si Chong Yan. Lumabas si Suan sa pinto. Pula ang mga mata. Hinayaan ko kayong pumasok kanina. Malamig ang mukha niya. Magbabayad na kayo sa pang-i-spy.